Magandang araw po sa inyong lahat mga sirs at mga ma'ams. Welcome po sa ating DepEd Account Apps mini-series. Ako po pala si Haris Dizon Jr., ang inyong Division ITO. Dito sa tutorials na ito, pag-uusapan po natin ang mga mahalagang applications na nasa loob ng G Suite at Office 365. Dito sa G Suite, ang account na ginagamit natin dito ay yung first name, .last name at deped.gov.ph. .gov.ph po. Dito naman sa Office 365 ay ang car.deped.gov.ph. First name, .last name at car.deped.gov.ph. Dalawa po yan na account, magkaiba po sila. Sa G Suite, andito po yung email natin or yung Gmail, yung Google Drive, Google Docs, Sheets, Slides, Google Forms, Google Sites, Google Meet, at isama na rin natin si YouTube. So ano po yung nasa Gmail natin? So ito po yung pinakasikat na ginagamit natin. Dito tayo nakakatanggap ng electronic mails at dito rin tayo nagpapadala ng electronic mail, messages, or attachments. Nagpapadala tayo dito ng reports, inquiries, at ito rin ang ginagamit natin para mag-register sa mga online forms, diba? Sa mga online webinars, at marami pa siyang ibang gamit. Ito rin yung ginagamit po natin pag tayo ay nakikitransact sa mga bangko or mga lending institutions sa co-op. So, ito po yung rini-require nila, yung first name, .last name, at deped.gov.ph. So, naglalagin po tayo sa gmail.com. Gamit po yung ating DepEd account. So, ang Google Drive naman po ay isang cloud storage. So, malaking storage po ang capacity nito. Ako po, nakagamit na ako ng 300 gig. At hindi pa po napupuno. Mukhang wala pang limit. So, napakaganda nito na gamitin backup. Lahat po ng inyong mga Google Forms, Google Sheets, Slides, Docs, dito po siya na isi-save sa cloud. So, kahit palipat-lipat po kayo ng computer, mag-login lang po kayo online, maa-access nyo po ang inyong mga applications. Ang Google Docs, Google Sheets, and Slides naman, ay ginagamit natin ito online para gumawa ng report dito sa Google Docs. Dun sa Google Sheets naman, ito yung pinaka ginagamit natin na online collaboration tool. Kagaya ngayong work from home. So, pag merong workshop at kailangang ma-involve ang lahat ng mga personnel or more than one na personnel na sabay-sabay mag-i-edit, mag-i-input, ito po, Google Sheets ang ginagamit natin. Pag nangongolekta tayo ng data or surveys gamit ang Google Forms, pwede po natin siyang i-save or yung output niya or summary niya or yung raw data niya ay pwedeng i-save po dito sa Sheets. At pwede natin tong i-download at i-open sa Microsoft Excel para po pag-aralan natin or i-filter natin or i-data mine natin yung laman ng mga nakolekta natin. Yung slide naman, parang PowerPoint po ito. So, pwede nyo pong gawin ito online pero sa atin dito sa Baguio, hindi po natin siya masyadong ginagamit. Mas ginagamit po natin yung Microsoft PowerPoint. Punta naman tayo kay Google Forms. Ito po yung pinaka-main tool natin pagdating sa data collection. Sikat na sikat po ito kasi ito ang ginagamit sa registration, survey, at iba pang klase ng data gathering. Ginagamit rin to para magkolekta ng attendance. And yon sa registration ng mga webinars. And ginagamit rin natin ito para mangolekta ng documents para sa mga nag-a-apply ng maternity
or leave online, Google Forms po ang ating gamit. So, naisisave po yung pwede po tayong mag-upload ng documents gamit ang Google Forms. Yung Google Sites naman, ito yung isa sa pinakamaganda na hindi masyadong ginagamit. Pero ngayon, nakikita na natin yung importance ng Google Site kasi ito, madali lang siyang gamitin. Drag and drop lang po. Makakagawa po kayo ng website in under 1 hour. Hindi na po kailangang matutong mag-code or mag-program. Ang kailangan lang ay ang DepEd account na G Suite. Ilalagin lang natin, then pwede na nating i-access si Google Sites para gumawa ng website. Yung website na gagawin natin dito, doon nyo na po ilalagay yung mga makakraft nyo or madidevelop nyo na learning materials, resources, or mga modules. Para po meron kayong isang single or centralized na portal or repository na pwede nyong ibigay sa inyong learners or sa inyong students at ang kanilang mga parents at doon na rin sila mag-a-access. So, maganda po yan. Sarili nyong website, sarili nyong gawa. Pwede nyong i-update anytime. Kung may bagong contents, pwede nyong ilagay doon. Pwede rin po nating i-integrate dito ang online quiz and online collaboration. Pwede tayong maglagay ng Google Sheet dito kung gusto nyong magkaroon ng work group ang mga estudyante. So, Google Sites, ito po, napakaganda. Papag-aralan po natin yan sa isa sa ating mga video tutorials. Yung Google Meet naman ay ginagamit para sa video conferencing or teleconferencing. Ang mga participants ay dapat nakalagin po sa kanilang DepEd account na G Suite or yung at deped.gov.ph. Pwede rin po ang gmail.com. Pero mas maganda na gamitin na natin ang ating G Suite or DepEd account na Google. So, dito po pag mag-meeting po kayo or mag-video conferencing kayo, kayo ng mga estudyante nyo or kayo ng kapwa guro ninyo, pwede po ninyong gamitin ang Google Meet. Madali lang po siyang gamitin. Gagawan rin po natin siya ng video tutorial para mapag-aralan po ninyo. And yung huli na ilalagay natin dito sa mini-series ay yung YouTube. Sikat na sikat po ang YouTube dahil sa mga vloggers, saka sa mga streamers, and marami pang content creators na matatagpuan sa YouTube na napakaganda ng kanilang mga ginagawa. So dito sa YouTube, gamit ang ating DepEd account, makakagawa tayo ng channel kung saan pwede na tayong mag-upload ng video na pwedeng gamitin ng mga bata para matuto. Yung video na tinutukoy ko dito ay pwedeng vlog type or pwedeng ipapakita nyo rin yung mga objects, tangible objects, tapos ituturo nyo siguro yung mga parts sa mga bata. Halimbawa ito ay isang cellphone at ito ang kanyang mga buttons, volume, at saka ito yung power. So, parang example lang po yun. Pero nakuha niyo po yung point na pwede nating gamitin ang video para magturo. At yan ay i-upload natin sa YouTube. Tapos pwede na nating i-embed sa ating website or i-integrate sa ating website na kung saan doon na i-access ng mga estudyante. Pwede rin po tayong maghanap ng mga educational videos sa YouTube na angkop sa mga lessons po natin or mga lessons na ibibigay nyo sa mga bata. At yun ay ilalagay rin sa website para doon na nila panuurin. At sa ganun ay guided ang kanilang pag-aaral. Kung ano yung sa tingin po ninyo ay mas pinaka-effective na video na pwedeng ilagay doon sa website, kayo po mismo ang maglalagay doon at para hindi magkaroon ng distraction or hindi mawala yung attention ng bata pag didiretso sa YouTube. So, yan po ang G Suite.
Marami po tayong pag-aaralan dito sa G Suite. Ang susunod naman po ay ang Office 365. Ang Office 365 naman ay familiar na sa atin kasi dati na po natin ginagamit ito sa paggawa ng report, sa pag-record ng grade, sa paggawa ng presentation. At meron rin po silang email, meron rin silang online storage or cloud storage. Ito yung OneDrive. Meron rin silang OneNote, kung saan pwede kang gumawa ng online notebook, diary, or scrapbook. Marami ka pong pwedeng gawin dito. And yung Teams po ay pwede rin gamitin sa maraming bagay. Pwede rin po itong gamitin pang video conferencing. Pero unahin po natin yung Word. Ang Word, Excel, PowerPoint, pwede nyo na pong gawin ito online or gamit ang inyong browser. Hindi nyo na kailangang i-install. So, ang maganda dito, kung nasa bahay kayo, magtatrabaho kayo doon, tapos pagpunta nyo po ng office, hindi kayo nagdala ng device nyo, pwede po kayong mag-login doon sa computer sa office, tapos pwede nyong ituloy yung trabaho nyo doon, online. Meron naman siya yung OneDrive, kung saan pwedeng gamitin pang backup. Yung backup na tinatawag natin dito ay cloud storage. So kung halimbawa, meron akong laptop, nagtatrabaho ako sa aking laptop, tapos biglang nasira yung hard drive. So hindi ko na ma-retrieve yung file doon. Ang gagawin ko po, magla-login lang ako online at makikita ko na lahat ng aking files. So kung meron ulit akong panibagong laptop or may computer akong gagamitin, i-login ko lang yung account ko doon na Office 365 at pwede kong i-download yung lahat ng files ko na walang kulang. Yung OneDrive na to, gagawa rin po tayo ng tutorial para dito. Para makita nyo po kung paano gumawa ng backup. At makita po natin kung ano yung tinatawag nilang cloud computing. Na kahit iba-ibang device ang gamit mo, yung file mo sumusunod sa'yo. Basta meron ka pong account. Ang subscription pala neto pag personal, pag bibili kayo ng personal ay umaabot ng 3,000 to 4,000 yearly. Pero yung binigay po sa atin ni DepEd ay free po siya. Free na pwede natin gamitin na ma-access po natin lahat ng apps. So si DepEd na po ang nagbabayad sa subscription. So napaka-importante po na i-utilize natin itong tool na ito. Yung Office 365 natin ay meron namang domain na @car.deped.gov.ph. Meron po silang pagkakaiba sa G Suite na account natin or yung pinakaunang DepEd account natin. Okay, gamit pa rin ang ating DepEd account or yung firstname.lastname@deped.gov.ph. Pwede tayong mag-sign in sa Zoom. Ang Zoom naman po ay isa sa pinakasikat or yun na yata ang pinakasikat na teleconferencing, video conferencing app. Sobrang dami po ng users na ito ngayon, milyon-milyon kada buwan. Kasi nga dito sa pandemic na halos lahat work from home, study from home. So pag mag-sign in kayo sa zoom.us gamit ang inyong DepEd account, libre na po. Meron pa kayong libreng account sa Zoom. At ito po ay unlimited. Magiging unlimited po yung meeting time. Ang restriction lang niya ay hanggang 100 lang ang pwedeng mag-participate pagka free ang gamit natin na account. Pero okay lang po yun kasi hindi naman po siguro aabot ng 100 ang inyong estudyante, no? Kada section. So, manageable po siya. Madali lang po siyang gamitin. Papag-aralan rin po natin ito, gagawan natin ng video. Ang isa naman ay ang Workplace by Facebook.
Ito po ay required sa ating lahat na taga-DepEd. So, lahat po ng teachers natin, non-teaching, teaching-related, at saka mga non-teaching personnel sa division office and schools, kailangan pong mag-activate ng workplace account. Punta lang tayo sa workplace.com, then gamit ang ating DepEd account, yung halimbawa sa akin, haris.dizon@deped.gov.ph, i-activate ko po ang workplace ko. Siya po ay parang parang Facebook. Kasi product ni Facebook rin yan. Parang Facebook siya, pero pag nakapasok tayo dun sa workplace na yun, puro taga-DepEd lang po ang nakikita natin doon na mga tao. Marami pong groups doon and announcements na diretsong nanggagaling sa central office. So yung mga groups po na nasa workplace, pwede kayong sumali kasi meron silang mga valuable resources na sinishare doon para sa mga teachers. Andyan po yung mga grupo na nag-share ng learning resources, modules, at nagbibigay rin sila ng idea kung paano mag-structure ng classroom, yung mga ginagawa nila sa kanilang klase. So, pwede kayong mag-benchmark doon. Pwede tayong matuto sa kapwa nating guro mula sa entire Philippines. Yung isa naman ay ang Canva. Yung Canva.com, ito po ay isang graphic sharing, graphic sharing website at graphic services website. Merong premium at saka may free. So yung pag nag-sign in tayo gamit ang ating DepEd account, bibigyan po tayo ng free account ni Canva kung saan pwede tayong gumawa ng infographic na hindi na natin kailangan mag-design from scratch. Marami pong template dyan na pwede nating gamitin. Ganun rin po kay FreePic. Mga clip arts or vector arts, JPEG, PDF or PNG, pwede nating i-download dito. Ang gagawin lang natin, pag kukuha tayo ng mga graphic dito or graphics, maglagay lang tayo ng reference or credit doon sa ating gagawin na kung ano man yan, module or lessons na gagawin nating PDF na isi-share natin sa ating mga estudyante or isi-share natin sa kapwa guro natin. Maglagay lang tayo ng credit para alam naman nila na yung mga images na yun ay galing sa freepic.com or freepic123.com. Okay, so yan po lahat. Medyo mahaba na tong video. Umabot ng 17 minutes na, magto 20 minutes. So, ipuputulin ko muna yung video dito, then gagawa na natin ng video tutorial kada application. So, maraming salamat po. Diyan sa baba or dito sa webpage na ito, maglalagay ako ng parang suggestion or comment box. Lahat po ng suggestions ninyo, comments, or questions ninyo, ilagay nyo lang po dyan para mabasa ko. Kung may mga request kayong tutorial, susubukan po namin gawin para makatulong po sa inyo. Okay? Thank you po.